Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Upang walang sino man tao ang makadaan sa lagusan na iyon. Lalo na ang lahi ng iba't ibang nilalang na namumuhay sa kabilang mundo. Kaya si Brother Daryl, hindi pa man masyado, pulido ang kanyang imperyo. Madami na siyang ninanais na gawin para sa ikakabuti ng lahat ng tao sa ating mundo. Sabi ni Zubaji nang nakangiti. Nang marinig ito nila Ganggang at Lin. Si Ganggang ay nagsalita at sinabi. Mabuti naman naisip na agad ni Daryl kung ano ang dapat niyang gawin sa lagusan na iyon. Dahil hindi biro ang lagusan na iyon patungo sa kabilang mundo. Malaki magiging problema talaga kung ang lagusan na iyon ay magiging daanan ng iba't ibang lahi ng nilalang na nagtataglay ng kasamaan. Sabi ni Ganggang. At si Lin ay ngumiti. Sa oras na makabalik ako sa aming lugar. Huwag ka na din mag-alala Empress Ganggang. Dahil ang dulo naman ng lagusan na iyon ay mababantayan ng ayos ng aking lahi sa tulong ng aking ama. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at nagbiro. Sa aking pagkakarinig mahal na prinsesa. Ikaw lang ang babalik sa inyong lugar. Iiwan mo na ba dito si Brother Daryl sa aming mundo? Sabi ni Zubaji at ito ay tumawa. Haha, nang marinig ito ni Lin. Siya ay medyo naging seryoso at sinabi, kung kinakailangan Emperor Zubaji, nauunawaan ko na hindi talaga priority ni Daryl ako sa ngayon. Dahil madaming pang natakbo sa kanyang isip, kung ano ang dapat gawin at unahin para sa ikakaligtas ng lahat. Kaya mas mabuti pang pumarito na lang si Daryl sa inyong mundo. Para malaman niya at matutukan ang mga dapat gawin para sa ikakaligtas ng mundo niyo ng mga tao. At ayos lang ako maglakbay sa lagusan na iyon mag-isa. Alam ko ngayon na ang mga kasundaluhan ng aking ama ay nakabantay na kung nasaan ang lagusan na aming nadaanan ni Daryl patungo sa mundo niyong mga tao. Dahil alam ko ang aking ama ay hinahanap na kami sa oras na ito. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Zubaji, bigla itong naging seryoso at tumigil sa pagtawa. Nang marinig niya ang mga salita ni Lin sa seryosong tono. At ang tatlo ay tumingin kung nasaan si Daryl. Maya-maya sila Yvette, Ambrose, at ang reyna ng South Cloud ay nagtungo na din kung nasaan sila Daryl at Irene. Napansin nila si Daryl ay kausap ng reyna ng mga fairy. At si Ambrose ay nagsalita. Ama, kanina ka pa ba na nagtungo sa napakagandang harden na ito? Sadyang napakaganda talaga ng mansion ni Auntie Eunice. At ngayon ay imperyo na ng Westrington sa pamumuno mo ama. At ayon sa aming pagkakarinig sa iyong general na nagtungo kanina dito. Ikaw pala ang may gawa ng malakas na pagyanig ng kalupaan kanina. May nangyari ba sa labas kanina aking ama? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng reyna ng South Cloud ito ay nagsalita din. Tama si Ambrose aking mahal na emperor. May nangyari ba para maramdaman namin ang iyong lakas na tinataglay at dahil doon ang kalupaan ay iyong napayanag? Masyado na talagang malaki ang pinagbago ng inyong lakas aking mahal na emperor. Ang layo na sa ating lakas ng una kitang nakilala. Sabi ng reyna ng South Cloud. Habang ito ay humawak sa kamay ni Daryl. At si Yvette ay nagsalita din. Tama ang mahal na reyna ng South Cloud. Ang iyong lakas ay natatangi na sa lahat. Ito ay nakakatakot sa oras na maramdaman mo ito. Mahal ko. Ang iyong lakas ay mas lumalakas pa habang lumilipas ang mga taon. At sa paglipas ng mga taon na hindi ka namin nakasama.
Sa pagbalik mo dito, ang iyong spiritual na lakas ay sobrang nakakatakot na. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, paumanhin kong naramdaman nyo ang pagyanig ng kalupaan. Nang aking ilabas at ipakita sa mga kasundaluhan ninyo na ibinigay sa akin na. Kung paano dapat silang maging mahinahon sa oras na makaramdam sila ng isang malakas na spiritual. Oo, tama kayo nang narinig. Kanina bago ako tumungo dito. Pinulong ko lahat ng mga kasundaluhan na nagmula sa iyong kaharian, mahal kong Empress Yvette. At sa inyong sekta Ambrose. At ang kasundaluhan din ni Brother Zubaji na nanggaling sa North Mona. Ang lahat ng mga iyon ay akin ng pinagsama-sama. At ipinaalam sa kanilang lahat, na simula ngayon, silang lahat na ay kasundaluhan na ng Westrington sa aking pamumuno. At si General Loy at ang 3 general na nagmula sa iyong kasundaluhan, aking mahal na Yvette, ay ginawa ko na din general ng mga kasundaluhan ko. At kaya nga pinakita ko sa kanila ang totoong lakas ng aking Fang Tian halberd. Upang sabihin sa kanila na dapat na silang masanay sa anumang lakas na maramdaman nila tulad ng lakas ng nararamdaman nila mula sa aking Fang Tian halberd. Upang hindi na sila magulat o matakot sa oras na dumating ang araw na makakaharap nila ang mga malalakas pang nilalang na namumuhay sa buong daigdig. At para makafocus din sila sa kanilang ginagawa. Kung ang aking mga kasundaluhan ay nasa mabagsik na labanan sa aking ginawa, mukhang naunawaan naman nila ang nais kong ipahiwatig. At mukhang nadagdagan naman ang kanilang katapangan sa kanilang mga dibdib. Dahil kailangan ko na sila paghande na, dahil kahit anong oras ay darating ang araw na ang lahi ng mga demonyo ay aking makalaban muli. At salamat din sa inyo Ambrose at aking mahal na Empress Yvette. Sa kasundaluhan na binahagi niyong dalawa sa aking bagong imperyo. Malaki ang maitutulong nito sa mga ninanais ko na gawin para sa pagbabago ng ating mundo. Ang mga kasundaluhan na inyong binigay sa akin ay hindi rin basta-basta. Kaya hindi na ako mahihirapan pa na sila ay aking pamunuan. Kaya, salamat talaga. Magagawa ko na din agad ang mga ninanais ko. Tulad na lang sa pagpapakalat ko ng mga kasundaluhan ko sa iba't ibang lugar na aking nasasakupan dito sa Westrington. At magtatagala ako ng mga kasundaluhan sa lagusan na aming nadaanan ni Miss Lynn. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat, si Irene ay biglang nagsalita. Oo nga pala mahal kong Emperor. Paano nga pala ikaw nakabalik ng ganon na lang sa ating mundo? Ano ba ang totoong nangyari? Paano ka nakarating sa ating mundo at nakabalik? Sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita ng seryoso at sinabi. Mga mahal ko. Nakarating ako dito kasama si Miss Lynn, ang prinsesa ng mga elf. Sa tulong ng lagusan na aming hindi sadyang natagpuan. Ang lagusan na iyon ay ang bawat dulo ay patungo sa lugar nating mga tao at sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sa totoo lang wala pa sa isip ko na bumalik sa ating mundo habang hindi ko pa talaga kasakasama sila Brother Dax at Brother Chester. Ngunit dahil sa lagusan na iyon, ito na ako ngayon, nasa harapan nyo. Ang lagusan na iyon ay sobrang napakalaki ng pakinabang sa ating lahat. Kung tayo ay makikipaglaban na sa lahi ng mga demonyo upang iligtas sila Brother Dax at Chester. Lalo na si Debra, dahil kung doon tayo dadaan, mas mapapadali ang ating paglalakbay patungo sa kabilang mundo ng iba't ibang nilalang. At delikado din ito para sa atin. Dahil kung tayo ay maaaring dumaan sa lagusan na iyon, hindi posibleng makadaan din ang iba't ibang nilalang sa lagusan na iyon patungo sa ating mundo ng mga tao. At kung lahi ng nilalang ay nagtataglay ng kasamaan at masamang balak sa ating mundo ng mga tao, ay madali na lang nila magagawa ang mga pag-atake laban sa ating mga tao. Hindi lang ang lahing demonyo ang kailangan natin paghandaan. Dahil madami pang nilalang na nabubuhay sa ibang mundo, na nagtataglay din ng kasamaan. Kaya nais ko magtayo ng kampo sa lugar na aking nasasakupan kung nasaan ang dulo ng lagusan na iyon. Para mas mabantayan ko at matiyak ko na walang makakalusot na ibang nilalang sa lagusan na iyon. Kaya talagang mas kinakailangan ko ng mga kasundaluhan na nagtataglay ng lakas. Kaya lubos talaga ako nagpapasalamat na nandyan kayo para suportahan ako palagi. Napakaswerte ko dahil kayo ang naging pamilya ko. Kung wala kayo sa aking tabi, hindi ko na din alam kung makakaya ko pa ang lahat ng ito. Kaya salamat Ambrose, Yvette, Irene, at aking reyna ng South Cloud. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Ambrose,
Yvette, Irene at ang reyna ng South Cloud. Sila ay ngumiti, at si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Maswerte kami ama, dahil nandyan ka para kami ay gabayan at laging ilagay sa mabuting kalagayan. Kung hindi dahil sa iyo, ang ating mundo ay matagal nang nasakop ng iba't ibang nilalang. At ang ating mga kalahi ay matagal nang nagsisilbi sa ibang nilalang. Ngunit hindi nangyayari ito dahil sa iyo ama. Dahil nandito ka para hadlangan ang mga ninanais ng mga masasamang nilalang sa ating mundo." Sabi ni Ambrose. At si Yvette ay nagsalita din. "Tama si Ambrose mahal ko. Kung hindi dahil sa iyo, ang buong mundo ng mga tao ay nasakop na ng iba't ibang nilalang. At ang mga pamumuhay ng mga tao na naninirahan sa ating mundo ay hindi ganito kasaya. Dahil sa iyo kaya kami nakatayo ng matatag sa ating mundo ng mga tao. Dahil sa lahat ng pagsisikap mo na labanan ang kasamaan." Sabi ni Yvette. At nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, "Buti na lang din ay nagawa kong mapalakas ng husto ang aking spiritual na lakas. At tama kayo aking mga mahal. Ang aking lakas ay nilinang ko ng husto nung nawala ako sa ating mundo. Ngunit hindi pa rin ito sapat para mapalaya ko ang ating mga kapatid sa kaharian ng mga demonyo. Kinalulungkot ko lang na habang lumalakas ang aking spiritual na lakas, ay sa tingin ko mas lumalakas din ang spiritual ng lakas ng haring demonyo. Kung ganun ang nangyayari, paano ko mailigtas ang aking mga kapatid sa kamay ng haring demonyo na iyon?" "Na anak ni Gunn," sabi ni Daryl sa malungkot na tono. Nang marinig ito ng lahat, si Ambrose ay biglang ngumiti at sinabi, "Mukhang tama ka ama, sa ating paglilinang ng ating mga spiritual. Mas lumalakas tayo. At sa tingin ko tama ang aking ama, na habang tayo ay nagpapalakas ng spiritual, ay ganun din ang ginagawa ng mga lahi ng demonyo, at ng kanilang hari. Ngunit kahit ganun, tulad nga ng sinabi natin kanina, kung tayo ay magtutulungan at magsama-sama upang labanan natin ang mga masasamang nilalang at ang kaharian ng mga demonyo, mas tayo ay malalamang sa lakas. Tulad ng dati na natalo ni ama si Gunn." Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito nila Irene, Yvette, at ang reyna ng South Cloud sila ay nagsalita. "Tama si Ambrose. Kung tayo ay magsama-sama at magtutulungan upang mailigtas si Brother Chester at Brother Dax at lalo na si Empress Deborah, ay magagawa natin ito." Sabi ng lahat. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!